The manger where Jesus was born is located in the Grotto of the Nativity, a cave beneath the Church of the Nativity in Manger Square, Bethlehem. Manger represent the feeding trough where Mary placed the infant. A 14-point silver star in the floor inscribed with, "Here's Jesus Christ was born of the Virgin Mary." Ang sabsaban kung saan ipinanganak si Jesus ay matatagpuan sa Grotto of the Nativity, isang kuweba sa ilalim ng Church of the Nativity sa Manger Square, Bethlehem. Ang isang pilak na bituin ay nagmamarka sa lugar ng kapanganakan, habang ang isang hiwalay na kapilya ng sabsaban ay kumakatawan sa labangan kung saan inilagay ni Maria ang sanggol. Ang groto ay may 14 na puntos na pilak na bituin sa sahig na may nakasulat na, "Dito ipinanganak si Jesucristo ng Berhing Maria." The Milk Grotto in Bethlehem is where the Holy Family hid during the massacre of the innocents. The cave is associated with the flight to Egypt in the book of Matthew, chapter 2, verse 13. Legend claims that while nursing Jesus, Mary spilled a drop of milk, turning the interior of the dark cave into white chalk. Known as Site of Miracles, visitors, including both Christians and Muslims, pray for fertility and breastfeeding success. Ang Milk Grotto sa Bethlehem ay ang lugar kung saan nagtago ang banal na pamilya sa panahon ng Massacre of the Innocents. Ang kuweba ay nag-uugnay sa pagtakas patungong Ehipto ayon sa aklat ng Mateo. Sinasabi ng alamat na habang inaalagaan si Jesus, si Maria ay nagbuhos ng isang patak ng gatas na ginawang puting chalk ang loob ng madilim na kuweba. Ang mga Kristiyano at Muslim ay nananalangin para sa fertility at tagumpay sa pagpapasuso. In Kipar, Cana of Galilee, Jesus performed his first public miracle by turning water into wine during a wedding feast as recorded in John chapter 2 verse 1 to 11. At his mother Mary's request, Jesus instructed servants to fill 6 stone jars with water, which miraculously became high-quality wine, estimated to be between 100 to 150 gallons. This is considered the first of 7 signs in the Gospel of John that revealed Jesus' glory and prompted his disciples to believe in him. Sa Cana ng Galilee, ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala sa publiko sa pamamagitan ng paggawa ng tubig sa isang masarap at di kalidad na alak sa panahon ng piging ng kasalan, tulad ng nakatala sa aklat ni Juan. Ito ang itinuturing na una sa 7 tanda sa Ebanghelyo ni Juan na nagpahayag ng kaluwalhatian ni Jesus at nag-udyok sa kanyang mga alagad na maniwala sa kanya. In Kipar, Cana of Galilee, Jesus performed his first public miracle by turning water into wine during a wedding feast as recorded in John chapter 2 verse 1 to 11. At his mother Mary's request, Jesus instructed servants to fill 6 stone jars with water, which miraculously became high-quality wine, estimated to be between 100 to 150 gallons. This is considered the first of 7 signs in the Gospel of John that revealed Jesus' glory and prompted his disciples to believe in him. Sa Cana ng Galilee, ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala sa publiko sa pamamagitan ng paggawa ng tubig sa isang masarap at di kalidad na alak sa panahon ng piging ng kasalan, tulad ng nakatala sa aklat ni Juan. Ito ang itinuturing na una sa 7 tanda sa Ebanghelyo ni Juan na nagpahayag ng kaluwalhatian ni Jesus at nag-udyok sa kanyang mga alagad na maniwala sa kanya. The tomb of the Virgin Mary is a 1st century underground rock located in the Church of the Assumption at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem's Kidron Valley. The site features a 50-step Crusaders era staircase leading to a dimly lit crypt containing a stone bench where her body was placed before her reported assumption into heaven. The crypt is filled with icons, hanging lamps, and incense. It also contains chapels with tombs for Joseph and her parents, Joachim and Anne. Ang libingan ng Berhing Maria matatagpuan sa Church of the Assumption sa Kidron Valley ng Jerusalem. Tatampok na humahantong sa isang madilim na crypt na naglalaman ng isang batong bangko kung saan inilagay ang kanyang katawan bago ang kanyang iniulat na assumption sa langit. Ang silid ay naglalaman din ng mga libingan para kay Joseph, kanyang mga magulang sina Joachim at Anne.
Armageddon, derived from the Hebrew Har Megiddo or Mount of Megiddo, is the biblical site in northern Israel prophesied in Revelation chapter 16 verse 16 as the location for the final decisive battle between God and the forces of evil at the end of time. It symbolizes the climax of human history, where God intervenes to judge nations and establish a 1,000-year reign of peace, rather than just the annihilation of the world. In Revelation 16, verse 14 to 16, it is described as the place where the kings of the whole world are gathered by evil spirits to fight against God. Ito ay binibigyang kahulugan bilang ang pangwakas na labanan kung saan tinalo ni Hesukristo ang Antikristo at ang kanyang mga tagasunod na nagtatapos sa pagsuway ng tao at nagpasimula sa kaharian ng Diyos. Mount Tabor, a prominent rounded mountain in Israel Jezreel Valley, is the site of the transfiguration of Jesus, where he revealed his divine glory to Peter, James, and John, and where Jesus was transfigured, appearing with Moses and Elijah. The name Tabor has come to represent a place of divine light and mystical experience. Ang bundok Tabor, isang kilalang pabilog na bundok sa Jezreel Valley ng Israel, na naganap ang pagbabagong anyo ni Jesus, kung saan ipinahayag niya ang kanyang banal na kaluwalhatian kina Pedro, Santiago at Juan, at kung saan si Jesus ay nagbagong anyo na nagpakita kasama sina Moses at Elias. Ang kaganapang ito ay isang sentral na sandali sa Kristyanismo na nagpapatunay sa pagkadiyos ni Jesus. Ang pangalang Tabor ay kumakatawan sa isang lugar ng banal na liwanag at mistiko na karanasan. The 12th century Crusaders Church of St. Anne, located at Sepphoris in the Galilee, is traditionally identified as the home of Anne and Joachim, the parents of the Virgin Mary. It is distinct from the more famous Church of St. Anne in Jerusalem. Though both commemorate the same tradition, it is part of the archaeological site of Sepphoris, a major Roman-era city near Nazareth, where St. Anne is believed to have lived. Ang ika-12 siglong Crusaders Church of St. Anna na matatagpuan sa Sepphoris ng Galilee ay tradisyonal na kinilala bilang tahanan ni Anne at Joachim, ang mga magulang ng Berheng Maria. Ang pangunahing Church of St. Anne malapit sa Lions Gate sa lungsod ng Jerusalem ay minamarkahan ang tradisyonal na lugar ng kapanganakan ng Berheng Maria at ang tahanan ng kanyang mga magulang. Mark 1 verse 9 to 11. And it happened in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John. And immediately coming up from the water, he saw the heavens being torn open, and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." At nangyari na mga araw na yon, dumating si Jesus mula sa Nazareth ng Galilee, at siya'y binautismo ni Juan sa Jordan. Pagkatapos, pag-ahon niya sa tubig, nakita niyang nabuksan ang langit, at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati ay bumaba sa kanya. At narinig ang isang tinig mula sa langit, "Ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Lubos kitang kinalulugdan." The Gospels mentions Jesus performing miracles and teachings in Capernaum, often associating these events with Peter's house. The house was modified into a church in the 4th century, and an octagonal church was built over it in the 5th century. Excavations revealed a 1st century house with evidence of plastering graffiti with mentions of Jesus and other signs of early Christians' use. The Franciscans Memorial Church was built in 1990, preserving the archaeological remains and providing a space for visitors to view them. Binanggit ng mga ebanghelyo si Jesus na gumagawa ng mga himala at pagtuturo sa Capernaum, na kadalasang inuugnay ang mga pangyayaring ito sa bahay ni Pedro,
Ang bahay ay ginawang simbahan noong ika-4 na siglo at isang oktagonal na simbahan ang itinayo sa ibabaw nito noong ika-5 siglo. Ang mga paghuhukay ay nagsiwalat ng isang 1st century na bahay na may ebidensya ng paglalagay ng plaster graffiti na may pagbanggit kay Jesus at iba pang palatandaan ng paggamit ng sinaunang Kristiyano. Ang Franciscan Memorial Church ay itinayo noong 1990 na pinapanatili ang mga labi ng arkeolohiko at nagbibigay ng espasyo para sa mga bisita na matingnan ang mga ito. Ang Door of Humility ay tumutukoy sa maliit, mababang pasukan sa Church of the Nativity sa Bethlehem na itinayo upang pilitin ng lahat kabilang ang mga dignitaryo na yumuko upang makapasok, na sumasagisag sa espiritual na pagpapakumbaba at pinipigilan ang pagpasok ng mga kabayo noong panahon ng Ottoman. Isa itong makapangyarihang paalala ng mapagpakumbabang pagsilang at paghahari ni Jesus na nangangailangan ng mga bisita na talikuran ang pagmamataas at lumapit sa pananampalataya ng may pagpipitagan. Ang pinto ay halos 4 na talampakan lamang ang taas na humihimok sa lahat na yumuko, isang pisikal na kilos na sumasailalim sa espiritual na pagpapasakop at paggalang sa sagradong lugar. Ito ay nagpapahiwatig na ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob kung paanong si Jesus ay dumating sa mababang kalagayan. Ala, mga kapatid!